Golden Age of Infrastructure. Ito ang bansag sa Build, Build, Build program ng administrasyon na sinimulan isang taon mula na maluklok si Pangulong Duterte hanggang sa pagtatapos ng termino niya sa 2022. Ngayon, umaarangkada na ang mga proyekto. We are already halfway in revolutionizing our infrastructure. Expect that in subsequent years, more and more improvements will eventually unfold before our eyes. Hindi bababa sa 8 trillion pesos ang halaga ng big-ticket projects sa pagsasanib puwersa sa unang pagkakataon ng DPWH, DOTR, DBM, NEDA, DOF at BCDA. Kasama rito ang mga proyekto na layong masolusyonan ang problema sa traffic ng Metro Manila, lalo na sa EDSA. Pag magbiyahe ka mula sa SM Fairview, papunta rito sa Krami lang, Santulan, minsan inaabot ng 4 na oras. Ang traffic sa EDSA talagang terrible talaga. Isa sa mga proyekto ang Luzon Spine Expressway Network Program na may 6 na expressway. We have already exceeded yung capacity for EDSA and we have already exceeded the capacity for C5. That's why we're building NLEX Harbor Link. That's why we're building NLEX SLEX Connector. That's why we're building Skyway Stage 3, C5 South Link. Noong Marso, binuksan na sa publiko ang elevated NLEX Harbor Link Segment 10 na nagdurugtong sa MacArthur Highway sa Valenzuela at C3. Hindi na kailangang dumaan sa EDSA at Balintawak Toll Plaza. Malaking bagay ito sa malalaking truck palabas at papasok ng port area mula NLEX. Sa unang bahagi naman ng 2020, matatapos ang R10 exit ramp nito na nagdurugtong naman sa Segment 10 sa R10 Road sa Navotas. Target din tapusin sa 2020 ang Metro Manila Skyway Stage 3 mula Buendia hanggang Balintawak sa NLEX. Higit 60% na itong kumpleto. Dinudugtong din ito ang SLEX at NLEX na sinasabing ibababa sa 15 hanggang 20 minuto ang travel time mula sa 2 oras. Aabot sa 55,000 sasakyan bawat araw ang mababawa sa Quezon Avenue, Araneta Avenue, Nagtahan at Quirino Avenue. Mag-iiwas din sa mga sasakyan sa EDSA ang 8-kilometer NLEX-SLEX Connector Road. Nagsimula na ang pre-construction work at right-of-way acquisition para rito. May 2021 ito inaasahang matatapos. Ngayong Hulyo, inaasahang bubuksan na higit 2 kilometrong Segment 3A1 ng C5 Southlink Expressway na magdurugtong sa Taguig sa Merville, Parañaque. May 5,000 sasakyan kada araw ang makikinabang rito. 12 tulay sa Pasig River, Marikina River at Manggahan Floodway naman ang bahagi rin ng Build, Build, Build. Kabilang ang Santa Monica Lawton Bridge na bahagi ng Bonifacio Global City Ortigas Road Link na inaasahang matatapos sa 2020. Sa susunod na taon na rin target tapusin ang bagong Estrella Pantaleon Bridge o Rockwell Bridge na magtatawid sa mga sasakyan sa Makati at Mandaluyong. A lot of construction are taking place. We feel that within the next 3 years, yung transportation system natin will be very different from the transportation system that we do. Nasa 36.48 billion pesos ang investment cost ng 12 tulay pero sulit ayon sa gobyerno. Sa 27 kilometrong haba kasi ng Pasig River, nasa 16 lang ang mga tulay. Malayo kung ikukumpara sa 2 kilometro lang na Singapore River na may 14 na tulay. Ina Reformina, ABS-CBN News.